Ito po ay, part 2 na 'no, ng aking, pangangaral patungkol dito sa, awit at, ito ay nasa, ah, verses simula sa verse 129 hanggang sa 144. Kung tama ang aking pagkaalam ay sa darating na Lord's Day ay ang preacher natin sa umaga ay si IE. Kapalit muna kami, ako sa hapon. At, itutuloy ko ang kanyang Corinthians. So, Lord willing, sa afternoon, next, Lord's Day ay Second Corinthians ang ating maririnig dahil sa ngayon ay ito na yung last, na kanyang, pangangaral sa serye ng First Corinthians. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos, awit 119, simula sa talatang 129. Psalm 119, starting from 129. Sa wikang Tagalog, kahanga-hanga ang mga patotoo mo, kaya't sila'y iniingatan ng kaluluwa ko. Ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Binuksan ko ang aking bibig na maluwag at humihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin. Gaya ng sa umibig ng iyong pangalan ay kinaugalian mong gawin. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Tubusin mo ako sa kalupitan ng tao upang aking matupad ang mga tuntunin mo. Paliwanagin mo ang iyong mukha sa lingkod mo at ituro mo sa akin ang mga alituntunin mo. Inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Matuwid ka, O Panginoon, at matuwid ang iyong mga hatol. Itinakda mo ang iyong mga patotoo sa katuwiran at sa buong katapatan. Tinunaw ako ng sigasig ko sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. Totoong dalisay ang salita mo. Kaya't iniibig ito ng lingkod mo. Ako'y maliit at hinahamak. Gayunmay hindi ko kinalilimutan ang iyong mga batas. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Dumating sa akin ang dalamhati at kabagabagan, at ang mga utos mo'y aking kasiyahan. Ang mga patotoo mo'y matuwid, magpakailan paman. Pagpalain tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang mga talatang ating binasa ay isang pagpapahayag ng pagkakaroon ng pagkahanga ng may akda na ito sa salita ng Diyos. At nabigyan ko ng panimulain na pangangaral ang bagay na ito na naroong ang kanyang dalangin ay lalo pa niyang makilala ang Diyos. At matatandaan ninyo dito sa verse 18 nang sinimulan natin ng Psalm 119, ay meron na kagad siyang sinasabing, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang mga magagandang bagay, that I may see wonderful things in your law. Anong sa palagay nyo ang kanyang ibig sabihin? Na pagka iyong tinignan ng Biblia o iyong binasa ang Biblia, ay agad-agad na iyong mauunawaan at makikita ang mga kahanga-hangang mga patotoo ng Diyos. Dito pa lamang ay meron na tayo makikita na ang Diyos ang nagbubukas ng ating pangunawa. Kaya mapapansin ninyo, hindi ito nakukuha sa patalinuhan ng tao. Magtataka kayo na
Bakit maraming mga scientist at pagka ikaw ay naging isang scientist, ay hindi ibig sabihin grade 4 lang ang iyong narating na edukasyon. Ang scientist ay napakarami niyang titulong D bago sila matawag na isang scientist. At bakit maraming mga ganitong scientist, ang kanilang konklusyon, walang Diyos. Sa kanilang talino at dunong at palagay ko ang kanilang pag-aaral ay uubusin na siguro nila ang mga kaalaman at kurso patungkol sa siyensya at pagtapos noon ay ang kanilang konklusyon sa buhay ay ang nagpapatakbo ng mundo ay ang siyensya, hindi ang Diyos. Paano nangyari ito? Sapagkat kahit sila'y matalino, hindi binuksan ng Diyos ang kanilang pangunawa. Kaya kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, gaano ito nagiging kapaki-pakinabang sa atin? Meron ba tayong panalangin katulad nitong mga awit na ito dito sa verse 18? Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. At makikita rin natin ang kanyang pagbibigay ng panahon to meditate the Word of God. Dahil ang kanyang panahon ng pagbubulay-bulay, pag sinabi nating to meditate, ay hindi lamang ito katulad ng pagbabasa ng news o ng balita sa pang-araw-araw, kundi ito ay para bang ating nginunguya ito at inuunawa. Ngayon sa verse 129 ay kanyang sinabing, iniingatan ng kanyang kaluluwa, iniingatan ng kanyang panloob, iniingatan ng kanyang isipan, ng kanyang puso, ang patotoo ng Diyos at dahil dito ay kanyang sinabing ito'y kahanga-hanga. Unang-unang makikita natin na dahilan kung bakit ang mga awit na ito ay mayroong paghanga. Kung bakit meron siyang pagpapahayag na sinasabi niyang, how wonderful, kahanga-hanga. Sa Tagalog, ang mga patotoo mo. At alam natin, ang salitang statutes, testimonies ay pareho o synonymous ito ng salita ng Diyos, the Word of God. Ang batas, ang law is also synonymous to the Word of God. Kaya dito sa puntong ito, ang pagbabasa, ang pagbubulay-bulay ay kanyang iniingatan sa kanyang panloob, sa kanyang kaluluwa, dahil kanyang sinasabi rito, ang paghanga ay hindi lamang paghanga. Ang paghanga ay mayroong kasama na nakatali o kaakibat ng pagsunod sa salita ng Diyos. Yung appreciation niya sa Word of God ay mayroon din siyang pagsasabing, I will obey. Hindi lamang yung minsan tayo ay napapailing, talagang sabihin natin, iba talaga ang Word of God. Paano yung buhay mo? Kaya ang paghanga sa salita ng Diyos ay mayroong pagsunod. Nais kong bigyan ang isa pang dahilan kung bakit ang mga awit na ito ay mayroong paghanga sa salita ng Diyos. Dahil ang unang-unang nakita natin dito sa verse 120 na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan. Ang isang masimpleng ilustrasyon dito ay ang inyo bang kwarto ay madilim. Kapag madilim, hindi nyo napapansin ang dumi. Pero kapag binuksan nyo ang liwanag, ang ilaw, dagdagan nyo pang kung ang inyong kortina ay madilim, o yung sabi nating heavy curtains, at kapag binuksan mo ito, yung mga hindi mo nakikita ay makikita mo. Ito ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao na may kababaang loob. Ngayon, ang ikalawa na aking nais matignan dito ay yung sa verse 132 na maawa ka sa akin. Manumbalik ka sa akin
at maawa ka sa akin, gaya ng sa umiibig ng iyong pangalan ay kinuugalian mong gawin. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay ah, lalong nagbibigay ng liwanag sa atin ng patungkol sa awa ng Diyos sa buhay natin. Matandaan ninyo yung parabolang ibinigay ng Panginoong Kristo doon sa dalawang taong pumasok sa templo upang manalangin. Yung Pariseo ang isa, ang ikalawa ay yung publikano, o kaya yung maniningil ng buwis, yung tax collector. Mapapansin ninyo na pagdating sa ganda ng panalangin, yung public o yung Pharisee ay magandang pakinggan yung panalangin. Pero itong tax collector, itong mandaraya sa pagkolekta ng pera ng kanyang mga kababayang mga Hudyo. Alam niyo ba kung ba't galit na galit ang mga Israelita, ang mga Hudyo sa tax collector? Dahil kababayan nila yun. Yan ay binigay ng Roman government na pwesto ng mga kapwa Hudyo at sila ang nagkwekwenta kung magkanong buwis ang ibibigay mo para ang bansang Romano o ang pamahalaang Romano ay tumakbo ang kanilang ekonomiya at pagpapatakbo ng kanilang pamahalaan. Nandaraya sila. Ang mga taong ito ay magaling magkwenta at magaling magtago nang hindi mo namamalayan, ikaw ay pinapatungan ng mga sobra-sobrang buwis. Dahil pagdating sa Roman government, tama ang kanilang ibabayad sa pamahalang Romano, pero yung excess sa bulsa nila yon. Kaya ganito kainis ang mga Israelita sa mga tax collector na kanilang kababayan. Para bang sinasabi mo, magkababayan tayo, niloloko mo pa kami. Pero ito ang isang maniningil ng buwis na nagkaroon ng konbiksyon at kaliwanagan sa kanyang buhay. At tingnan ninyo ang kanyang panalangin. Ang kanyang panalangin lamang, yung isa, ang panalangin ay malapoeta. Alam niyo yun? Hindi ko naman sinasabing wag tayong manalangin ng ganun. Ang katunayan, ang isang practice ng mga Puritans sa kanilang prayer, alam niyo, sinusulat nila ito. Nung ako'y charismatic, pag sinabing sinulat, gawa raw yan ng laman. Dapat daw yan ay as the Spirit leads, extemporaneous prayer. Kaya kuminsan kapag walang sulat, okay, kung ang memorya mo ay napakagaling at napakadunong mo. Pero papaano kung ikaw ay isang taong makakalimutin? Kaya maraming mga prayers paikot-ikot, di ba? Walang katapusan. Pero mabalik tayo sa mga Puritans, sinusulat nila ang kanilang panalangin. Ang isang magandang aklat na gusto kong ma-recommend sa inyo, kung makakita kayo nito, bilhin nyo, Valley of Visions. At dito nyo makikita ang kanilang mga prayers na kahit nakasulat ay punong-puno ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos. Itong publikanong ito sa Luke chapter 18, ito ang tinutukoy ko, ang tax collector na ito ay nakatagpo ng habag. Ang kanyang prayer lamang is that, God be merciful to me, a sinner. At ang sinabi ng Panginoon, ang pinatawad ay itong publikanong ito, itong tax collector na ito. Para ikaw ay dumalangin sa Diyos na maawa ka sa akin. Alam mo na ikaw ay nasa ilalim ng hatol. Ang totoo, ang kailangan ng tao para sila ay kalugdan ng Diyos ay awa ng Diyos. Kung kaya't marami pa rin mga tao ang kanilang paniniwala para matuwa ang Diyos ay gagawa sila ng mabuti. O
Sila ay mayroong mga proyekto na ikalulugod ng Diyos. Yan ay gawa pa rin. Pero ang lahat ng ating mabuting gawa ay ayon kay Prophet Isaiah ay filthy rags, isang maruming basahan. Katunayan, yung ginamit na Hebrew word ditong basahan ay hindi yung basahang basahan. May nakita ba kayong malinis na basahan? Meron. Siguro pag nilaban nyo. Pero basahan pa rin yun. Pero alam ba ninyo kung paano sinabi ito ni Prophet Isaiah sa Hebrew usage? Na yung maruming basahan, nung araw wala naman tayong sanitary napkins. Yun ang sanitary napkins ng mga babae. Yung tela at yun ang kanilang, at yung isipin nyo, yung sanitary napkins, ang inyong matuwid at magandang gawa ay tulad ng sanitary napkins. Ganito tignan ng Diyos ang good works ng isang taong hindi kinahabagan ng Diyos. Kaya kung maunawaan ito ng isang tao, ay talagang naroon ang kagalakan sa kanya. Kaya nga, babalik tayo sa mga katuruan. Talaga bang naunawaan natin kung paano tayo naging isang Kristiyano? Talaga bang naging maliwanag sa atin kung paano tayo naging anak ng Diyos? Ang maring iba, nagtaas kasi ako ng kamay, sumunod ako sa sinner's prayer, at naglista ako ng pangalan, anak na ako ng Diyos. Hindi. Ang tanong ay, ikaw ba'y kinaawaan ng Diyos? At kung magiging maliwanag sa atin ito, ay magkakaroon tayo ng kababaang loob. Ang isang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyanong mataas pa rin ang kanilang tingin sa kanilang sarili, sa tingin ko, ay di nila naunawaan kung ano ang habag o awa ng Diyos na kanilang tinanggap. Alam niyo kung bakit marami pa rin mga Christians na hindi marunong magpatawad? Kung bakit mayroon pa rin mga Christians na napakayabang? Hindi nila naintindihan kung ano ang kanilang tinanggap na awa ng Diyos. At kung naunawaan natin ito na dahil tayo ay kinahabagan ng Diyos, matututo tayong maging maawa o maawain sa kapwa natin. Hindi tayo magko-compare. Dahil pare-pareho tayong kinaawaan ng Diyos. Sa verse 133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang mga kasamaan. Ngayon, tingnan ninyo ang kanyang hinihingi. Patatagin mo ang aking buhay. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. Ito ang isa pang nagagawa ng salita ng Diyos sa mga nagmamahal sa Diyos at nagpapahalaga sa kanyang salita, na ito ay nagbibigay ng tamang direksyon sa kaniyang buhay. The Word of God gives direction. Pag sinabi nating lakad, ito ay buhay natin. Nagbibigay ito ng direksyon kung papaano tayo tumahak sa mundong itong punong-puno ng tukso. Alam nyo, kahit saan tayo pumunta, naalala ko ang isang karanasan ng aking kapatid at ng aking brother-in-law na nung sila ay naghahanap ng matitirhan dito. At maraming mga ahente ng lupa at subdivision na nagbebenta sa kanila. At kuminsan tayo mga Pinoy, ang iniisip natin ay yung mas mababa ang presyo. At nung tinanong ko yung aking kapatid, bakit di kayo makakita ng lugar? Ang sabi niya, naghahanap kami ng isang subdivision na tahimik at well-secured, na talagang walang kang katatakutan na ikaw ay lolooban o hindi maingay. Well, talagang gated yung subdivision at talagang
Oo nga, dahil ang mga nakatira doon sa subdivision na yun ay mga taong kilala. At nung tinayo na ang bahay, ito yung aking bayaw na ayaw niya ng bakod. Sabi ko, "Ang mga kapitbahay mo may mga bakod, ikaw wala." Sabi niya, "Ito nga ang dahilan kung bakit nga kami naghanap ng ganitong lugar na mahal. Dahil ba't pa kami magbabakod? Eh meron ng 24-hour security na rumoronda at tingnan mo, mapayapa. Bawal nga ang tumatahol na aso sa kanila." Sabi, pupuntahan ng ano yun, ng guard pag may asong gabi-gabi, maingay, tahol ng tahol. Eh, sabi ko, kaya nga aso yun eh, di ba? Kasi pag nagmiyaw yun, di aso yun. Pero ganun sila ka particular sa tahimik. Ngayon, kung di mo kayang patahimikin ang aso mo, tanggalin mo ang aso mo sa lugar na ito. And so, nung natayo na yung bahay, ay kanilang sinabing, kapag kami dumadalaw, tingnan mo kung gaano kapayapa ito. Okay? Pagkatapos, bumili sila ng napakagandang rocking chair at nilagay nila sa labas. Kinabukasan, nawala. At iniwan ng magnanakaw yung kanyang tsinelas na luma at gamit. At nawala. Ang laki nun. Rocking chair na yon. Paano nawala? At paano nangyari sa gated subdivision na mayroong 24 hours na patrol ng security? Ano yung point ko? Kahit saan tayo pumunta, ang kasamaan ay naroon. Alam niyo yung mga taong nagsasabing, gusto kong manahimik. Gusto kong pumunta sa lugar na talagang walang tukso. Walang tao. Kahit saan tayo pumunta, ay naroon ang kasamaan. Dahil ang Diyos ng mundong ito ay walang iba kundi si Satanas, the God of this world. I mean the God of the small letter G. Ang point ay ganito kalaganap ang kasalanan. Kaya't naroong kanyang sinasabing, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako. Habang naroon ang obedience ng mga awit na ito, patuloy siyang dumadalangin na patatagin ng Diyos ang kanyang buhay at ito ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa verse 135, paliwanagin mo ang iyong mukha sa lingkod mo at ituro mo sa akin ang mga alituntunin mo. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay bakit naging kahanga-hanga sa mga awit na ito ang salita ng Diyos. At dito'y nakita natin na kanyang sinasabi, paliwanagin mo ang iyong mukha sa lingkod mo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Of course, ang point nito is itong taong ito ay binabasa, pinagbubulay-bulay, ang heart's desire niya ay masunod niya ang salita ng Diyos, at ngayon siya ay dumadalangin, paliwanagin mo, make your face shine upon your servant. Paliwanagin mo ang iyong mukha sa lingkod mo. Ano yung punto niya ritong paliwanagin mo ang iyong mukha? Paliwanagin mo ang iyong mukha habang ako'y nagbabasa, nagbubulay-bulay ng iyong salita. Ang sinasabi niya, nakikita niya ang Diyos sa kanyang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya't makikita natin ang isang Kristiyano kung gaano ang pamumuhay niya at ang relasyon niya sa Diyos ay masusukat. Of course, hindi mo naman sasabing, hindi ako nagbabasa ng Bible. Eh yan ay ginagawa natin sa bahay. Wala nakakaalam sa atin kung
ano ang mga antas ng pagmamahal natin sa Diyos. Pero ito ang isang sinasabi ng mga awit na ito. Habang siya'y nagbabasa ng Bible, nakikita niya ang Diyos. Katunayan, ito ay isang matatawag natin na benediction sa Old Testament ng Aaronic benediction or Aaronic blessing. Matandaan nyo sa Numbers chapter 6, verses 24 to 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Nawa ang Diyos ay bumaling sa iyo. Nawa ang mukha ng Diyos ay magbigay ng liwanag sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito, naalala ko noong ako'y isang charismatic. Ang turo sa amin ng quiet time. Alam niyo, meron kaming doctrine ng quiet time. At ang turo sa amin ng quiet time ay talagang literal, na ikaw ay manahimik. At yung mga nauna sa akin, na mga nag-akay sa akin sa Panginoon, ng mga charismatic, meron pa kaming mga activity noon na pumupunta kami sa mga bukid. Yun talagang mga walang tao. At pagkatapos, yung aming morning devotion ay quiet time. Kanya-kanya kami. Pumupunta kami sa mga ilalim ng puno. Basta bawal magkatabi para it's only you and the Lord. At no ako'y bagong mananampalataya, pinagmamasdan ko yung mga nauna sa akin, ng mga charismatic, papaano sila mag-quiet time. Nakapikit. Wala ngang Bible eh. Tapos, talagang nakapikit. At pagkatapos, isang ganun ang ganun. At sabi ko, hindi kaya magkaroon sakit sa leeg ito. Magkaroon stiff neck sila. At pagkatapos, ay meron kaming time ng sharing after quiet time. At ito ang mga sharing na narinig ko. Nagpakita ang Diyos sa akin ng vision during our quiet time. Ako ay nandoon at ano ang vision? Ang nakita ko ay parang isang ilog, malinaw na ilog na dumadaloy. So it is a stream, living stream. At yan ay biglang magbibigay ng paliwanag at yan ay ang blessing ng Diyos. It will come and go, pero hindi mauubusan ng daloy ng tubig, hindi mauubos ang pagpapala ng Diyos sa akin. Ito ang intindi namin at ako kabilang na doon kung ano ang ibig sabihin ng hanapin ang mukha ng Diyos. Si Moses ay ganito ang kanyang sinabi, I want to see you. Gusto kitang makita. At nagpakita ang Diyos, pero ibang pagpapakita, tinakpan ng Diyos. Alam niyo, si Moses ay inilagay ng Diyos sa dalawang malaking bato, at doon andun si Moses, at nung dadaan ng Diyos, ang sabi ni Moses, tinakpan ng Diyos si Moses ng kanyang kamay, para din niya makita ang Diyos. Bakit? Wala kasi makakakita sa Diyos na mabubuhay ka pa. Just imagine, ang Diyos ang lumikha ng araw, at gusto mong makita yung lumikha ng araw, walang taong pwedeng mabuhay sa harapan ng araw. Hindi ka pa nga lumalapit sa araw, tunaw ka na. More so yung creator ng araw. Sa Exodus chapter 33, ito ang sinabi ng Diyos sa verse 20, no one may see me and live. At nang dumaan ang Diyos, nakita nga ni Moses ang Diyos. Pero hindi sa mata, kundi narinig niya ang kapahayagan kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay mahaba at mayaman sa awa, mapagmahal, matapat. Ito ang ginagawa ng Bible sa atin. Matandaan niyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, kung sino man ang nakakita sa akin, ay nakita na niya ang Ama.
Ngayon, kung kukunin nating literal, ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, ganyan pala itsura ng Ama, 5'6", 'di ba? Balingkinita ng katawan. Pero anong sinasabi ng Panginoong Yesus? Anyone who has seen me has seen the Father. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus, lahat ng sinasabi ko sa inyo, lahat ng tinuturo ko sa inyo, yun ang kalooban ng Ama. It is the Word of God. No wonder, hindi na natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos if we neglect His Word. Isa pa rin marka ng taong Kristiyano na lumalayo sa Diyos ay ang kanyang pag-neglect ng ganitong pagtitipon ng araw ng Panginoon. It's because sa Lord's Day, ang preaching ng salita ng Diyos ay mas lalong na ipaliliwanag sa atin. We read the Bible sa ating bahay o sa ating spare time, sa ating mga break times. But whenever the Lord's Day comes, ang mga preachers ay ginagamit at kasangkapan ng Panginoon, buksan pa ang ating kaisipan ng kaniyang salita. Pagdating sa verse 136, inaagusan ng mga luha ang mga mata ko. Bakit siya lumuluha? Sapagkat sinabi niya rito, sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Ang nagagawa ng salita ng Diyos, naapektuhan tayo kapag tayo nakakakita ng mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Nakita ninyo ang point na to? Ang isang taong may pagpapahalaga sa Diyos, may pagpapahalaga sa kanyang salita, brings tears to his eyes dahil merong dishonor na nangyayari sa Diyos. Bakit binanggit niya rito, inaagusan ng mga luha ang mga mata ko? Well, hindi ito yung ano yung tawag? Luha ng crocodile, crocodile tears. Kundi ang sinasabi rito ay inaagusan ng luha ang mga mata ko. Na kapag siya'y nakakakita ng mga namumuhay sa pagtaliwas sa kalooban ng Diyos, nandun ang kanyang pagluha. Tatanungin ko kayo, ano ang nagiging attitude natin kapag meron tayong kasama na lumilihis sa kalooban ng Diyos? Alam ko na kung tayong isang pamilya, alam kong ikaw ay namumuhay sa pagkakasala. Ano ang ginagawa niyo? Paano natin sila ina-approach? Ang ating ba sinasabi, bawal yan, o dapat ganito, o dapat ganyan. Worldly ka, pupunta ka sa impyerno. Or, ikaw ay umiiyak, lumuluha, at nananalangin sa Diyos na baguhin sila ng Diyos. I would like to quote Matthew Henry ng kanyang sinabi, the sins of sinners are the sorrows of saints. And I repeat, the sins of sinners are the sorrows of saints. Natatandaan nyo sa John chapter 7, sa Luke chapter 19, nung dumating si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang mga pamumuhay ng mga Israelita na dapat namumuhay sila ayon sa salita ng Diyos dahil simula pa ay talagang ang Diyos ay nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta, and yet ang mga
Israelitang ito sa pamumuno ng mga religious leaders, taliwas ang kanilang pamumuhay. Anong nakita natin? Anong sinabi sa banal na kasulatan nung nakita ito ng Panginoong Yesus? Jesus wept over Jerusalem. Si Apostol Pablo ay mayroon ding winika at sinasabi sa Romans chapter 9 na nakita niya ang kanyang mga kababayan na mga Israelita that Paul had great sorrow and unceasing anguish. Kung minsan, hindi natin makita yung pagiging, mahal natin ang mga taong ito. Pero kung minsan, ito ang tanong ko, umiiral ba yung galit kapag ka sila'y namumuhay sa kamunduhan? And yet sinasabi mong Kristiyano ka, namumuhay ka sa kamunduhan. Galit ba ang umiiral sa iyo or compassion? And so, I ask you this, do we weep for others? Sorrowing over the pain na alam natin because of their disobedience, they will be disciplined by the Lord kung sila'y anak ng Diyos. At masakit, mahirap na ang isang anak ng Diyos ay disiplinahin ng Diyos. Pagdating ng 137, sa Hebrew alphabet, nandun ang Sadeh. Ngayon, ito ay patungkol sa katuwiran ng Diyos, the righteousness of God. Maaaring hindi natin napapansin na ang wikang ito ay malapit sa Sedek, the Hebrew word for righteous. Kaya maunawa natin kung bakit merong Hebrew alphabet itong Psalm 119. Na for every letter na Hebreo ay merong paksa. At dito sa verse 137 ay ipinapakita ang righteousness ng Word of God. Na sinasabi ng mga awit na ito, righteous are you, O Lord. Meaning the source of righteousness is none other than the character of God. At pagkatapos sa verse 142, your righteousness is everlasting. The righteousness you have laid down, or the statutes, verse 138, itinakda mo ang iyong mga patutuo sa katuwiran at sa buong katapatan. Sa verse 144, ang mga patutuo mo'y matuwid magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay matuwid. Kaya alam nyo na kung sino ang ayaw ng salita ng Diyos. Ang ayaw ng katuwiran. Kaya alam na rin natin kung sino yung mga lumiliban at nawawala ng ganitong pagtitipon. Yung ayaw ng katuwiran. Sinubukan niyo bang magbasa ng Bible sa inyong sariling panahon at kayo ay nagsasabi na tama. Tama. Tama ang sinasabi ng Biblia at ako'y mali. O kapag ka ikaw ay tinutuwid ng Biblia, pumipikit na lang ang iyong mata at bigla kang maghahanap ng music na para ikaw ay i-console at aliwin. Tama ang salita ng Diyos.
Tingnan nyo sa 142, ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo ay katotohanan. Nangyari na ba sa inyo na kapag kayo nagbabasa ng Bible, hindi nyo pwedeng pagbintangan ang iyong tatay, nanay, kapatid, kabrother o kasister mo dahil ikaw lang yun at ang Bible. At pag binabasa mo, kinakausap ba ako nito? Aklat lang ito ah. This is paper and ink. And yet, nangungusap siya sa atin. At sinasabi ng mga awit na ito, ang kautusan mo ay totoo. Sino ang hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling sa mundong ito? Isa lang, ang Diyos at ang kanyang salita. Kung kaya't ito'y maaasahan. Kung tayo'y tinutuwid ng salita ng Diyos, nakikipag-argumento ba tayo? Tayo ba ay nagpapaliwanag? Hindi, kasi ibang sitwasyon ko. O sinasabi nating tama ang iyong salita. God does not lie. Every word He has spoken can be trusted. Kuminsan, sinasabi nating, hindi mo kayang tulungan, Diyos. O kaya ay, paano ko mapagtatagumpayan ito? Sa pagbabasa ng kanyang salita, makikita natin that every word God has spoken in this book, sa aklat na ito, can be trusted. Every word. And that is wonderful. Itong dahilan kung ba't ang mga awit na ito ay merong ganitong puso at pagpapahayag. Kung ba't niya sinabing, kahanga-hanga ang salita ng Diyos. Tingnan ninyo, nagbibigay ito ng karunungan sa mga simpleng tao. Alam niyo, si Charles Spurgeon ay hindi nag-theological school o nag-seminaryo. Ngunit, ang mga graduates ng seminaryo ay hangang-hanga sa kanya kung papaano siya nakapangangaral ng ganon. At kapag binasa niyo ang buhay ni Charles Spurgeon, ang kanyang sinabi ay ito: ang mga bata ang naging kanilang kahiligan ay maglaro. Ako naman ay umaakyat doon sa attic ng bahay ng aking lolo dahil yung lolo niya ay preacher. Alam niyo, si Spurgeon ay ang tatay niya ay preacher, kaya nung tumanggap siya ng invitation pumunta sa lungsod na para mag-preach, ang akala niya ay ang tatay niya yun. Hindi, ikaw, si Young Spurgeon. Bata pa siya, or rather, lolo niya pala. Bata pa siya, ay nandun na siya sa lolo niya na attic at nagbabasa na siya. Kaya nga yung kanyang mga pangangaral ay punong-puno ng Puritan thoughts and teaching dahil bata pa siya, nagbabasa na. And bata pa siya, ay naroon na ang kanyang paggalang at pagmamahal sa salita ng Diyos. At ilan na narinig ko ng mga merong PhD sa seminary ng Bible na nagsabing, I would advise you na
magkaroon ka ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Yung mga narinig ko, mga may PhD, ang sabi, meron nga kaming PhD, pero come to think of it, nabasa ko ba ang buong Biblia? Para sa mga awit na ito, kung bakit nandun yung kanyang paghanga sa salita ng Diyos is because they really do give understanding. At dito yung nakikita nila na ang Diyos ay talagang Diyos na mahabagin. Kung papaano tayo ingatan ng Diyos, papaano tayo bigyan ng Diyos ng direksyon sa buhay, at kung papaano masabi natin nakapagtagumpayan natin ito ay sapagkat sumunod tayo sa salita ng Diyos. At kapag tayo nalugmok, nawa, katulad ng sinasabi ko, ay mayroon tayong kababang loob at pag-amin, tama ka, Panginoon. Tama ka. Sa pagpili ng trabaho, ang salita ng Diyos ang ating magiging sukatan ng direksyon. Dahil, kung ilalayo tayo sa pagtitipon na katulad nito, kahit malaki ang ino-offer na sweldo, nabasa natin ang salita ng Diyos ay mas higit pa sa ginto at pilak. Alam niyo kung bakit hindi tinanggap ni Abraham yung kayamanan ng Sodom? Mag-isip ba tayo? Binibigyan siya ng kayamanan ng hari, ayaw niya. Dahil alam natin, pagdating ng panahon, ang Sodom ay isang lugar na ang pamumuhay ay kasalanan. Ang pamumuhay ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ito tinupok ng Diyos ng apoy. Issue ba sa atin kung saan nanggagaling ang kayamanan? Opo. Dahil ang may-ari ng langit at lupa ay ang Diyos. Hindi ka ba kayang payamanin ng Diyos? Tingnan niyo si Abraham. Galing sa mayamang lugar at paalisin ng Diyos. Kung ang habol ni Abraham ay security, hindi siya susunod sa Diyos. Pero siya ay sumunod sa Diyos. Kaya sa business, sa trabaho, paano niyo patakbuhin ang mga ito? May pagsunod ba kayo sa salita ng Diyos? O ang pinaiiral nyo ay yung iyong angking talino at dunong paano yumaman? Kapag kayo'y nagbabasa ng Bible, nakikita ba ninyo ang Diyos? Pinaliliwanag ba ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo? Tinuturuan ba tayo ng katuwiran ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos, the Word of God, never fails. Kapag ang Diyos ay nangako, ito ay matutupad. Nawa mga kapatid, wag lamang na tayo ay maging matapat sa ganitong pagtitipon na nagpapasalamat ako kada Lord's Day ay narito kayo, bumabalik. Pero bukod doon, ay meron tayong 6 na araw na nasa ating kontrol. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Magbasa tayo. Magbasa tayo na may kababaang loob. Tumalangin tayong buksan ng Diyos ang ating mga mata upang makita natin ang kahanga-hangang mga bagay na nais niyang ipahayag sa atin. Nawa, tayo ay makilala ng mga tao, lalaki at babae, na may pagmamahal, may paggalang,
may pagbabasa, may pagbubulay-bulay ng kanyang salita, at may pananabik na sundin ang kanyang salita. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat sa paalala niyo po sa amin ng kahalagahan ng inyong salita. Bigyan niyo kami ng kalakasan, Panginoon, na talikuran ang salita ng taong nagtuturo sa amin ng mali. Talikuran ang mga kinagisnan ng mga taong ilalayo nila kami sa iyo at sa iyong salita. Huwag kaming masilaw, Panginoon, ng mga pamumuhay ng makamundo. Huwag kaming maniwala na ang totoong kasiyahan at kaligayahan at kapayapaan ay ang alok ng mundo. Ito po ay trap, ito po ay isang patibong na lalo kaming ibabaon sa kalungkutan at kapahamakan. Matuto kami na pagkatiwalaan ng inyong salita. Makita namin ang direksyon ng buhay namin sa magulong mundong ito. Bigyan niyo ng katatagan ang aming pong mga hakbangin upang makapamuhay kami ng ayon sa inyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen.